Yo, what's up mga master? Mark Music here at meron tayong sasagutin na itong mga master. Ito, yung ating kamaster, shoutout sa'yo. Paano daw mag-descending at ascending ng major scale or minor scale? Yan, yung ibig sabihin niya dito, yung tamang fingering, daliri. Ano ba ang tama? Yan. So, pag-usapan natin itong mga master at ituturo ko sa inyo mga master. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sarili kong research. Nasa sa inyo na to, kung susundin niya to o hindi yung matinuturo ko. Let's go! I-remind ko lang kayo na huwag kayong mag-aral ng ganito mga master pag hindi nyo pa alam yung fretboard nyo. Kasi mahihirapan kayo dito sa ating tutorial mga master. So, proceed tayo mga master. Dito lang muna tayo mga master sa tatlong string. Yan. So, meron tayo, sa example natin ngayon is meron tayong C major scale. So, yung ating C major scale is nandito matatagpuan sa G string, 5th fret. Yan, dito yung ating root. 5th fret, and then sunod niya is G string, 7th fret, then magshi-shift tayo sa baba sa B string, 5th fret, 6th fret, tapos 8th fret, at magshi-shift naman tayo dito sa E string, meron siyang 5th fret, 7th fret, at 8th frets. Yan. So ito yung ano niya mga master, yung kanyang C major scale. Yan. Sa posisyon na ganito. Yan. Para sa akin mga master, ito para sa akin na tamang fingering. Yan. So, may nakita tayong mag-scale ganito mga master. Tama yung kanyang scale, pero mali yung kanyang fingering. Kasi yung ibang daliri niya nakatenga. Meron din dalawa, ito lang. Pag nag-start ka, pinaka-the best talaga advice ko sa inyo mga master is pag-aralan nyo talaga yung tamang fingering. Yung apat na daliri natin mga master, kung saan siya naka-assign sa ating mga frets, example sa ating ito, sa ating C major scale, yan. So, dito siya, ating first finger is nandito sa 5th fret, second finger natin 6th fret, 7th fret naman yung ating ring finger, at ating pinky is nandito sa 8th fret. So, may tinatawag kasi akong ano dito mga master, pattern yan. Yung bilang natin daliri is 1, 2, 3, 4. So, ito yung pattern ko mga master. So, 1, 3. At mag-shift ng string. So, 1 ulit. 1, 2, 4. Tapos, mag-shift ulit ng string. 1, 3, 4. So, ganito siya. 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Yan lang yung binabalik-balik ko mga master. Yan. At pag ginagawa ko yan mga master is lagi kong ina-alternate. Yan, kumbaga unang nota ko is down, up, tapos shift down, up, down, up, down, up. Yan, alternate para hindi ako mahirapan. Ganun siya master. Sa minor scale naman mga master is iba naman yung aking pattern doon mga master. Sa pattern ko sa minor scale is halimbawa dito pa rin tayo sa key of C pa rin tayo. So kanina is major scale. Gawin natin siyang minor scale. Yan. Pag minor scale naman mga master is ganito yung aking fingering mga master sa daliri is 1, 3, 4. Pagdating sa B string mga master is index finger ko is nilalagay ko siya dito. Yan, inuusod ko lang siya kumbaga yung nakatuka dito sa ating middle finger. Ilalagay yung aking index finger para makuha ko yung 1, 3, 4 ulit.
Tapos pag sunod na string is 1, 3. Yan, kasi dalawang nota lang siya. Yan. Yan. 1, 3, 4. Mag-usod yung aking index finger. 1, 3, 4 ulit. Tapos 1, 3. Yan. At alternate pa rin mga master yung ating picking dyan. Yan. Tandaan nyo, ito ay exercises lang ito mga master sa daliri. Na kailangan natin i-exercise. Kasi para magamay natin doon mga master, magagamay ang ating daliri. Hindi naman siya all the time pag magpi-play na tayo, yung nasa actual magsusolo na tayo is gagayahin pa rin natin tong mga pattern na to sa daliri. Hindi na yan masusunod mga master. Kasi more on ninanamnam mo na yun yung nota na bibitawan mo eh. Pwede nga natin na yung string natin may na-slide na tayo, di ba? Halimbawa, dito sa ating C major scale na ito. Yan. Minsan ganito nang gagawin natin yun. Hindi na nakatuka dito, di ba? Imbis dito sa fifth natin is yung ating pinky finger sa ating exercises. Dahil nasa playing mood ka, kahit hindi mo na yung gawin. Yan, parang ganun gagawin mo. Pero ito is parang stepping stone mo to mga master para ma-achieve mo yun. Exercises na rin ng ating daliri. Ngayon, balikan natin yung sinabi kong mga master. Bakit ko sinabi na kailangan na memorize mo dapat ang fretboard? Kasi mga master, yung pattern na yun sa ginawa ko kanina is kailangan may knowledge ka rin doon kung anong mga nota yun. Ito mga master, gawin na natin siya sa nota sa ating key of C. So, meron siyang major. So, meron siyang C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. Oh, take note, ito mga master, C, B, yung patras tayo, C, B, A, G, F, A, D, C. Oh, may C dito, ibig sabihin pwede pa tayong mag-atras dahil alam na natin yung fretboard. Baybayin lang natin yung mga nota. So, C, B, A, G, F, A, D, C. Yan. At pag gamay mo na yung fretboard mo mga master, is kaya mo na yung idugtong yung dalawang octave na yun na scale. Gawin natin patras mga master. C, B, A, G, F, A, D, C. C, B, A, G, F, E, D, C. Oh. So, pag ipabanti na natin siya, mapagdugtong na natin yung dalawang scale. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. Kaya may mga skill tayo na nakikita natin dito mga master. C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. Yan. Para hindi na tayo malilito at hindi na tayo magtatanong kung bakit napakadaming saan ba ito yung susundin natin, anong scale ba, kasi nga ang daming shape diyan mga master sa about sa major scale. Kaya yun ang kahalagahan kung bakit aralin mo muna yung fretboard bago ka mag-aral ng mga scale. So, smart music, God bless you all. Peace out.